The rift between Malacanang and the Duterte camp showed no signs of easing today as both sides found themselves once again at the center of a political exchange. We now go live to mobile journalist Julie Baiza for the details. Julie, ano nga ba yung naging ugat ulit nitong latest exchange between Malacanang and the Duterte camp? Yes, Denise, yung naging panayam ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bloomberg recently kung saan sinabi nga niya na wala raw siyang pinagsisisihan sa pagtakbo kasama si Vice President Sara Duterte noong 2022 presidential elections. Ang sabi ni PBBM, yan naman daw kasi yung pinakamainam na hakbang na gawin noong panahong yon. Pero sinabi kasi niya na pinangangambahan niya na baka mabaliktad o hindi na daw maipagpatuloy yung mga polisiya o reforma na ginagawa niya sa ngayon sakaling maging presidente ng bansa si Vice President Sara Duterte. Marami raw kasing mga reform na pinaghirapang ipatupad pero mabilis lang daw yan na madiskarel kung hindi matututukan. Ang paliwanag namin sa palasyo, yung naging pahayag ni BBM, ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, sa ngayon daw kasi magkaiba na ng views or pananaw sina Pangulong Bongbong Marcos at si VP Sara. 4 na punto yung binanggit ni Jose Castro. Una, ang Pangulo raw, ipinaglalaban yung karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Pangalawa, nagtatrabaho raw siya at hindi lang puro bakasyon. Hindi rin daw naninira o nagbabanta ng buhay. Walang kilalang asasin at hindi kinukonsinti ng Pangulo ang fake news. And finally, sinabi ni Castro na gusto ng Pangulo na makapanagot yung mga sangkot sa anomalya lalo na sa flood control. Bagay daw na hindi nangyari noong nagdaang administrasyon. Pagkatapos niyan, sumagot kasi si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Binakbaka naman niya yung mga sinabi or naging pahayag ng Pangulo. Instead daw na mag-alala si PBBM na ma-reverse yung mga policies niya, ang dapat daw isa-isahin ni PBBM ano ba yung mga nagagawa niya na nararamdaman ng publiko. Ang sabi naman ni Jose Castro, mas maganda naman daw kung itong si Congressman Pulong manood ng balita at mga press briefing kasi parang siya lang daw yung hindi nakakaalam kung ano ba yung ginagawa ng administration. Hindi raw siya updated, hindi nagbabasa. Sabi pa ni Yusek Claire, nakakaawa daw yung kongresista na nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news at nabubuhay sa sariling imagination. Kaya ang suggestion pa nga niya for Congressman Pulong, itanong daw kung siya ba mismo yung gumagawa ng mga messages and statements niya. Kasi kung may writer daw siya, mas maganda na sisantihin na lang daw yun sa pwesto kasi ill-advised. And nilahad na rin ni Yusek Claire, ano ba yung mga ginagawa ng administrasyon kasi yun nga yung itinatanong ni Congressman Pulong, nandyan daw yung mga zero balance billing at saka ang Pangulo daw, ulit-ulit niyang binabanggit at binibigyan din na gustong mapanagot yung mga dapat managot whether sa anomalya man sa flood control or corruption. Denise. Julie, kasi back and forth na yung dito bakbakan nila dito. May reaction ba yung Duterte camp naman dun sa pahayag ng palasyo kanina? Wala pang inilalabas na bagong pahayag ang Duterte camp. Even si Vice President Sara Duterte, hindi pa siya nagkaroon ng fresh statements dito sa palitan kumbaga ng mga iba't ibang pahayag between Congressman Pulong and Palace Press Officer Claire Castro. Isisingit ko lang, Julie, kanina may baon si Yusek Claire, na papel. Pakikwento nga yan. Screenshot. Yes, oo. Tinanong kasi siya kung may message ba siya kasi nag-birthday nga recently, 48th birthday ni Vice President Sara Duterte. Natanong na itong si Yusek Claire, meron ba siyang birthday message? Ang sabi naman niya, hindi raw tutularan ng palasyo or ng PCO si VP Sara na noon. Hindi binate ng Merry Christmas si PBBM. Siya raw babate. So, meron siyang daladalang screenshot ng picture ni VP Sara. Pagbati yun before, ginamit yung photo na yun before, nung binati naman ni VP Sara si Madriaga. Tapos, pinalitan ngayon ni Yusek Der ng instead of Madriaga yung name, nilagyan niya ng Sara Duterte. So, happy birthday Sara Duterte. Kaya very controversial yung mismong screenshot and yung greeting din ni UCC kanina. Mukha namang masaya si Yusek, ang laki nung ngiti nung tinaas niya yung papel. Pero Julie, maiba ako, aside from talking about the Duterte, so yung mga issue between the two camps, meron pa bang ibang importanteng na-discuss kanina sa press briefing? Kanina actually, Denise, na itanong namin yung itong arrest kay Senador Jingoy Estrada. Pero kasi kanina nung briefing, wala pa itong mga developments na to. Pero ngayong hapon, bumaba si Yusek Claire at nasagot yung ilan sa mga
naging pahayag ni Senator Jinggoy. Una na itanong namin ano yung thoughts ng palasyo doon sa pagsuko ni Senator Jinggoy. Ang sabi ni Yuse Claire, maganda raw yung ginawa na yan kasi hindi na raw niya pinahirapan yung mga law enforcers. Hindi raw gaya ng nangyayari ngayon kay Senador Bato de la Rosa. Ang sabi ni Yuse Claire, dapat daw talaga yan yung ginagawa ng isang tao na alam naman na may valid warrant of arrest. Doon naman sa nasabi pa ni Senator Jinggoy na panggigipit. Ang sabi naman ni Yuse Claire, last year pa naman daw na iniimbestigahan itong mga bagay na to at last year pa nababanggit yung kanyang pangalan. Kaya daw hindi naman masasabi na sa palitan lang ng liderato sa Senado or yung pagbuo ng majority kaya lumulutang itong mga usapin na ito. Finally, yung mga sinasabi nilang pamumulitika raw yung pag-aresto, again, inulit niya, last year pa na-mention yung kanyang pangalan at paano daw masasabing pamumulitika kung dumaan naman niya sa tamang proseso at tamang investigasyon. Ni-remind din niya yung mga members or mga ilang mga nagsasabing pamumulitika yan na yung ombudsman, hindi naman hawak ng Office of the President at independent constitutional body yan. All right, thank you for that reporting. That was mobile journalist Julie Baiza.